Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondy TV mo. Bago tayo magpatuloy ha, ay shout out ko lang ulit ha, itong mga tulpo Netflix ha, na patuloy pa rin sumusuporta sa kanilang babaerong iniidolo si Senador Rapi Tulfo. Bakit ko nasabing babaero ha? Hindi ko sinisiraan si Senador Rapi Tulfo ha. Nandito sa video na ito, may mga nagko-komento kasi na dapat ko daw na mapanood yung interview ng anak ni Senador Rapi Tulfo, yung panganay na anak, yung anak sa pinakaunang asawa ni Senador Rapi Tulfo na si Ma'am Julie Licop. Itong si Grindy, isang babae ito na nakatira na sa US at may asawa na rin sa ngayon. At yun na nga, sa panayam na ito ni Attorney Libayan, sa YouTube channel ni Batas Natin ni Attorney Libayan, at dito nagulat din ako ha. Hindi ko rin talaga alam ito kung hindi ko ito napanood. Baka naman mayroon pang mga hindi nakakapanood sa video na ito. Panoorin nyo ito para malaman nyo ang buong katotohanan, yung mga lihim ng inyong idol, na idol ko rin dati na si Senador Rapi Tulfo. Talaga palang napakababaero nito. Kaya pala pag may mga nagrereklamo sa kanya tungkol sa mga babae, ay talagang nagagalit siya sa mga kalalakihan. Katulad na nga lang kay PFC Kanlog na tinawag niyang duwag, na ulitin natin na tinuturing natin na isang bayaning sundalo na namatay sa digmaan. Tinawagan niya na nasa critical area pero hindi pa rin niya tinantanan. At yun na nga, namatay kalaunan. Itong video na ito hindi ito paninira ay talagang nandito sa video. Kung anong sinasabi ng anak ni Senador Rapi Tulfo, yun lang talaga ang ating sasabihin. Na itong si Senador Rapi Tulfo ay talagang mayroon tong lihim. May mga lihim ni si Senador Rapi Tulfo na napakatindi na baka hindi pa alam din ng ating ibang mga kababayan. Siguro sa iba nating mga kababayan alam na ito, lalong-lalo na yung mga patuloy pa rin umiidolo kay Senador Rapi Tulfo. Iwan ko lang kung mapapanood nyo ito, kung anong masasabi nyo. Ito na, wag na natin itong patagalin para pala sa kabuang video na ito, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Batas Natin, ni Attorney Libayan, na number 1 kritiko ni Senador Rapi Tulfo. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Natitira ako sa Amerika ngayon. So, yun lang ang introduction ko. Salamat. Okay. Good morning, Ma'am Grindy. Ano pong oras na sa inyo dyan? What's the time in your place now? 8 o'clock p.m. 8 o'clock p.m. Okay, so we're glad it's not that late, and I hope we are not taking much of your quality time from your family. I know you have a family now, right? Opo, yes. Asawa ko. Sorry? Come again? Meron akong asawa. Yun lang. Meron ho kayong asawa. So, now you live in America. Many people are curious po kasi. You live in America but you were born in the Philippines. Am I correct? Tama. I was born in Tarlac. Tapos tumira ako sa Tinang. Tapos sa Angeles. Okay. So, kung mag-uumpisa tayo, lumaki ako sa Tinang, kasama ko ang mga pamilya ng nanay ko. Silang nag-alaga sa akin. Ang lola ko, lola, mga tito ko. Siguro mga 10 tao kami. Or, yeah, 9 people total. I would be the 10th sa nakatira sa Tinang. The 9 people took care of me there. On my mother's side. Tapos, pumunta ako sa Angeles. Okay, ito pong nung pumunta ho kayo ng Angeles, ilang taon na po kayo? Nakakalimutan ko siguro mga 7. 7? So you were very young. Nung panahon na ito, when you were 7 years old po, do you know the whereabouts about your father na
For those people who doesn't know, your father is Raffy Tulfo, the famous senator, di ba po? Opo, hindi ko alam nasaan siya. Ang alam ko lang, patay siya. Yun ang sabi ng mga relatives ko sa akin ay patay na siya. So, yun ang alam ko Okay. nung bata ako. So, Okay, when you were 7 years old po, you moved to Angeles. Kumusta po yung buhay niyo doon? medyo mabuti. Mas mabuti siguro kaysa sa buhay ko sa Tinang kasi sa Angeles, my mom had a job there and it was her sister, her 3 sisters and her paid for the apartment. And I went to Angeles University Foundation, yung private school. Ang nagbayad ay si Joe Pearson. Ang tawag ko sa Okay. kanya ay dad kasi siyang nagpalaki sa akin, siyang nagpag-aral sa akin. So, medyo maganda yung buhay sa Angeles ng konti kasi may gripo kasi sa Tinang wala kaming gripo. Bomba Yeah. lang. So, Mhm. so medyo You- mas kumanda ng konti ang buhay. So yung bomba na sinasabi niyo, yun po yung poso, no? Opo, poso, nakatira ako sa Tinang sa bahay kubo. So, yung sahig namin, walang sahig, walang tiles, walang carpet, dumi lang. So, talagang mahirap kami. So, sa Angeles, may sahig na tunay na sahig, di ba? Tiles yung sahig sa Angeles. So, gumanda. Yung sa Tinang, wala akong kama. So, yung kama namin, kahoy. So, natutulog ako sa kahoy, Okay. di ba? So, sa Angeles, medyo meron kami ng mattress, di ba? So, medyo gumanda ng konti doon ang buhay. So if you don't mind po, kailan niyo po nakilala si Mr. Pearson po? Siguro mga Yung- 7 or 8 ako din. 7 or 8 years old na kayo. Siguro. So during that time, you really think or you really thought that your father was dead? Tama. Akala ko patay na siya. Yun lang ang sabi ng mga tao sa akin. So, saan ho kayo nag-aral ng college? Dito rin ho sa Pilipinas? Hindi po. Sa Amerika ako nag-college. So, kailan po kayo gumayak o pumunta ho ng Amerika? Mga 11 ata. 11. 95. 11 years old. So, batang-bata pa rin ho kayo. Ngayon po, maybe we'll go to the difficult questions na. Are you comfortable? Yes. Okay. Marami ho kasi nagtatanong, when was the first time ho na you found out that your dad was not dead? Raffy Tulfo was not dead? Siguro mga 13 ako. Nagsabi sa akin nanay ko na ang lola ko nakita niya ang tatay ko sa TV. So excited ako. When I was 13, di ba, sa mga teens, yung relationship sa Yes. parents hindi naman maayos in those age. Yes. So excited ako kasi lagi akong nag-aaway sa nanay ko at saka kay Joe, ang dad ko, like kami nag-aaway. So in my thoughts na, okay, I want to meet my father. Things will be better. He'll treat me better. Tapos, yung isip ko, sikat siya. So, sikat Yes. siya. He seems nice. So, gusto ko siyang ma-meet. So, talagang, I asked my mom to have me meet him. So yun ang you were nangyari. Okay. So pagkatapos po nun, you ask your mom and you were looking forward to meeting him. What did you do or what did your mom do po to reach out to your dad? Hindi ang nanay kong nag-reach out. Ang nag-reach out ay ang tito de ko nung buhay pa siya. Asawa ng tita Sally ko. Okay. Kasi ang tito de ko, marami Mother siyang side niyo po siya? Si Tita Sally. Oo, mother side ko siya. Mother Asawa, side din. asawa si Tito Dick. Opo. Yes. Mhm. So, maraming taong kilala. Oh, go ahead.
Yes, go ahead po. Go ahead. Sorry. So maraming taong kilala si Tito Dex. So gumawa siya ng parawan para introduce ako kay Rafi. So pumunta kami sa Channel 4 para ma-meet namin si Rafi for the first time. Okay. Naaalala ko na tuwang-tuwa siya na makita ako na he said something along the lines of I don't need a blood test or something like that, na kamukhang kamukha kami, talagang anak niya Yes. ako. Tapos sinabi niya mahal niya ako. So exciting yung first time meeting namin. So yung first time meeting nyo po, it was purely inside the the studio. You didn't go anywhere, or like it there was no other events that happened aside from you meeting in the studio po. Yun lang po. Yun lang na remember ko, na excited lang akong nakita ko ang tatay ko for the first time. Mabait siya, charismatic, charming. Just overall easy to talk to, get along with. But yeah, we didn't go anywhere that day, but we went out a couple days later. I can't remember where we went. Yung first meeting nyo ho, mga gaano ho katagal yung yung encounter nyo po? Yung encounters namin, every time I would go sa Pilipinas, I went 5 or 6 times over the course of several years. Mga 3 linggo yung bakasyon ko. In those 3 linggo, magkikita kami siguro 4 o 5 beses lang ang kita namin. So ito naman po, all meetings are pleasant naman po. Maganda naman po yung experiences nyo when it comes to dealing with your father while you are here in the Philippines. Nung bata ako, kung tatanungin mo yung question na yan, nung bata ako, sasabihin ko, perfect, maganda. Pero kung looking back ngayon, hindi yun ang sasagot ko. Ibang sasagutin ko kasi nung bata ako, syempre, impressionable ako. And yes, every time I visited him, di ba, mabait siya sa akin, binibigyan ako ng shopping money, dinadala ko sa high-end hotels, sa high-end places. So binibigyan ako na parang extravagant lifestyle, di ba, na hindi ko natitikman sa buhay ko kasi mahirap kami. So na-enjoy ko yon. Pero yung hindi ko gusto ay, alam niyo siguro na pinakilala niya ang mga girlfriends niya sa akin. Batang-bata ako, di ba? 13. So, okay. Sige po. Yeah. So, nakilala ko dalawa yung girlfriends niya. Yung dalawang girlfriends niya. Yung unang girlfriend niya na nakilala ko, estudyante siya. And I remember na sinabi niya sa akin, it's easier for me to meet my girlfriends when I'm with you, so I can tell Jocelyn that I'm with you. And kasi mahal ko siya, I wanted his approval. Wala akong sinabi. Yung isip ko, naniniwala siya sa akin. So he trusts me, so I should just keep quiet about this. So how old were you again here? 13. Ma'am? 13? 13. Okay. Tapos ano po yung sumunod ho na pinakilala po sa inyo? Yung sumunod, nakilala ko si Lizelle. Okay. So yun ang long-term girlfriend niya. Si Lizelle, mabait siya. Seloso si Rafi. Mga kababayan, ito yung sinasabi ko, itong
idol ninyo na idol ko rin dati ay babaero. Biruin nyo yan mga kababayan, mahilig pala itong si Senador Rapi Tulfo sa mga estudyante, ano? Mahilig sa mga bata. Yung anak niya, kung talagang isipin mo lang, ano, hindi tama na ipakilala mo yung mga girlfriend mo doon sa iyong anak na 13 years old pa lang sa panahon na yon. Tama ba yon yung mga ganon? Karapat dapat ba yun na kilalanin natin itong napakagaling, itong si Senador Rapi Tulfo, mga kababayan, na ganun pala ang ugali nito, ha? Maraming salamat pala kay Attorney Libayan, ano? Yan yung interview niya sa anak ni Senador Rapi Tulfo, anak ni Ma'am Jolie Licop, ano, yung pinakasalan ni Senador Rapi Tulfo, no? Na si Grindy na ngayon ay naninirahan na nga sa Amerika. Yun ang ano, maganda naman yung experience ni Grindy nung panahon ng kanyang kabataan, ano, nung magkakasama pa sila, minsan namamasyal. Tapos nga, yun pala ay ginagawa lang ni Senador Rapi Tulfo yun para nga tatawa ka dito. Makakatakas yan doon kay yung isang asawa niya. Para sabihin na papasya lang, pero pala may mga babae pa lang naghihintay itong si Senador Rapi Tulfo. Ako po, Senador Rapi Tulfo, hindi ko sinisiraan yung idol nyo, ha. Talagang totoong nangyayari yan, di fake news yan. Mismong anak ni Senador Rapi Tulfo ang nagsabi niyan. Wala tayong sinasabi na tayo yung gumagawa ng kwento. Mismong anak mismo ni Senador Rapi Tulfo ang nagsabi niya. At sinuso itong si Senador Rapi Tulfo. Kaya pala takbuhan talaga ito ng mga away pamilya. Alam na alam ni Senador Rapi Tulfo kung paano ilusot yung mga problema. Paano ilusot yung mga problema sa pamilya, no? Siya ba ang galingan niyang lumusot sa kay yung asawa niya, si Ma'am Jocelyn Bayat. Ang galing niyang lumusot doon, ginagawa niyang ano ba tawag nito, yung sanggalang itong kanyang anak na si Grindy. Yun ang hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, talagang nakakatuwa itong si Senador Rapi Tulfo. Shout out muna tayo kay Ma'am Berje Berel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Trabahador Mix Vlog, kay City Salia Baguhan, na shout out kay dito tayo sa shout out rin kay Nortata Akalis. O paano maging number 1 sa survey si Rapi Tulfo kung ibabawas ang mga sundalo at pulis sa mga boboto sa kanya. Shout out sa iyo, ha. Shout out rin kay Chris Marie Bernido. Bermido, sorry. Shout out rin kay Jarpe. At shout out na rin kay sino ba ito? Si Gerardo Di Guzman. Shout out na rin kay Ayan Pamugas. Shout out na rin kay Chito Villalos. Yun ang hanggang dito lang muna, at kay Trabahador Mix Vlog, shout out, ha. Hanggang dito lang muna, at kayo na lang din yung bahalang humusga. Wala akong sinasabi na wag na kayong sumuporta kay Senador Rapi Tulfo. Kayo na rin yung bahala. May kanya-kanya tayong paniniwala. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.